Magandang buhay mga sir at ma'am ko. Welcome to my channel. For today's video ay maglalagay tayo ng soil amendment dun sa ating compost tulad ng biochar. So kung matatandaan nyo, 4 months ago gumawa tayo ng compost. Nag-start tayong gumawa. Then after a month, gumawa din tayo ulit ng isang compost pile. So i-update ko kayo kung ano na yung status ng ating compost pile na ginawa 4 months ago. So samahan niyo ako mga sir at ma'am ko. So ito yung ating compost pile na ginawa 4 months ago. Then ito naman ay 3-month-old na compost pile. Then nag-ipon na ulit tayo ng panibagong materyales para sa susunod natin ng compost pile, para meron tayong continuous source ng organic compost sa ating garden. So ito yung ating biochar. Yan. So nabili natin to sa mga mag-uuling. Yan. So ito yung ating 4-month-old na compost. Yan. So hindi mo na ma-trace kung ano yung mga materials na nilagay natin. So yung mga medyo malalaking twigs, stick. So hindi pa siya fully decomposed, pero finish na tong compost na to. So buwaghag na siya. Then isa naman, ito namang 3-month-old, mas madami yung branch na hindi pa nadidecompose, pero majority yung malalaking stick din ayan, semi decompose na. Then makikita natin yung nilagay natin na eggshell. Yan. So halos finish na to. So ang gagawin natin, pagsasamahin natin tong 3-month-old saka 4-month-old na compost pile. Then isasama natin tong ating biochar para ma-charge natin, makasipsip siya ng nutrients para pagka nilagay natin top dressing sa mga halaman ay may readily available na nutrient sa ating compost at biochar. Yan. So mas pagagandahin ng biochar yung soil structure ng ating compost. Yan, na lalong magiging healthy yung ating mga halaman. Pagsasamahin natin yung 4-month-old saka 3-month-old na compost natin. Then sasamahan natin siya ng biochar. So i-recharge natin yung ating biochar para makasipsip siya ng nutrients sa ating compost, para maging fertile lalo yung ating compost at biochar. So ano ba yung purpose ng biochar? So again, ang biochar ay tulad lang din naman ng uling na ginagamit sa pagba-barbecue, yung ginagamit natin sa pagluluto. Yung biochar ay parehas lang din naman, parehas lang sila, kaya lang ang pinagkaiba yung gamit. Ang charcoal o uling ay sa pagluluto, samantalang itong biochar ay ginagamit sa halaman or garden. So saan ko ba ito nakuha itong biochar na to?
So dun sa mga nagtitinda ng uling, so yung mga durog binili ko 75 pesos sa sako. So isang sako na yon, mura na. So ano ba ang purpose kung bakit tayo maglalagay ng biochar or uling dun sa ating compost? Yung compost sapat na. So bakit ba tayo maglalagay ng biochar sa ating compost? Una, ang biochar ay nag-i-increase ng air circulation, nagiging buhaghag lalo yung ating compost. Soil amendment siya, ibig sabihin pandagdag tulong. Then improve drainage and moisture sa ating lupa. Then increase yung ability ng ating soil na mag-hold ng nutrient. At the same time, tinutulungan protektahan yung ating lupa from fungus and other harmful bacteria na makakapekto sa ating mga halaman. So ang gagawin natin mga sir at ma'am ko, paghahaluin natin yung biochar sa compost, then hayaan natin ng 5 to 10 days na mag-sip o sumipsip ng nutrient yung ating biochar yung sa ating compost, at pwede na siyang gamitin after 5 to 10 days sa ating mga halaman. Kaya mga sir at ma'am ko, samahan nyo ako sa paghahalo, pagre-recharge ng ating biochar gamit ang ating compost pile na ginawa 3 months compost pile and 4 months compost pile. Kaya mga sir at ma'am ko, samahan nyo po ako. So ito na yung ating compost with biochar. So medyo moist siya ng konti. So hahayaan lang natin ng 5 to 10 days yung ating biochar na masama sa ating compost para higop siya o makakuha siya ng nutrient sa ating compost. Kumbaga china-charge natin yung ating biochar. Kasi kung ang biochar lang mismo yung ating kukunin at ilalagay direkta sa halaman, ay ang tendency ay sipsipin ng biochar yung nutrient doon sa lupa na pinaglagyan natin ng biochar.
So at least pagka nilagay natin o tinap dressing natin o sinama natin sa garden soil yung ating compost with biochar, ay magre-release na ng nutrient yung ating compost with biochar. So natapos na nating paghaluin yung ating 3-month-old saka 4-month-old na compost. At the same time, naghalo din tayo ng biochar dun sa ating compost pile. So ni-recharge natin yung ating biochar gamit ang compost. So medyo moist yung ating compost, combination ng compost saka biochar. So again, ang reason natin kung bakit naglalagay tayo ng biochar, para magkaroon ng magandang air circulation do sa ating halaman, at the same time yung retention ng moisture and nutrients sa ating soil ay mapanatili ng ating biochar. Kasi minsan pagka nagdidilig tayo, kung compost lang, nadidrain away yung mga nutrients sa ating halaman. With biochar, palibhasa nasipsip na yung ibang nutrients ng ating halaman, kahit madiligan ay hindi basta-basta mawawash away, unlike sa pure na compost lang. So maraming salamat mga sir at ma'am ko sa panonood ng aking video. Please like, share and subscribe na rin para patuloy tayong gumawa ng mga video na tulad ito. Magandang buhay and God bless us all.